Kumusta? Handa ka na bang makarinig ng isang kwento tungkol sa isang tunay na bayani? Ito yung kwento ng isang tao na hindi talaga natakot na manindigan para sa kung ano ang tama. Pero teka muna, bago tayo magsimula, tanungin muna kita. Naranasan mo na bang makakita ng isang bagay na parang ang daya? Yung feeling na may isang taong dehado o hindi tinitrato ng maayos? Tandaan mo yung pakiramdam na yan ha, kasi dyan mismo nagsisimula ang kwento natin ngayon. Okay, simulan natin. May isang malaking problema sa siyudad ng Jerusalem noon. Alam mo, para sa maraming pamilya doon, sobrang hindi patas ng sitwasyon. Talagang hirap na hirap sila sa buhay. Tingnan mo to ha, grabe yung pagkakaiba. Sa isang side, yung mga mahihirap na pamilya halos wala nang makain. Dahil dyan, napipilitan silang mangutang. Tapos, nawawala na yung mga bahay at lupa nila. At ang pinakamasakit, kailangan pa nilang ibenta yung sarili nilang mga anak para lang may pambayad. Samantalang, yung mga mayayamang leader, aba, lalo pa silang yumayaman. Ginamit nila yung kahirapan ng iba. Sobrang hindi patas, di ba? Pakinggan mo to, ito mismo yung daing ng mga tao noon. Sabi nila, nasa ibang tao na ang aming mga lupain at ubasan. Ramdam mo ba yung lungkot doon? Parang nawalan na sila ng lahat. So, ganito yung nangyayari. Para lang makain at makapagbayad ng buwis, kailangan nilang umutang. Pero yung mga pinagkakautangan nila, yung mayayaman, pinagbabayaran sila nung sobra-sobra, ang laki-laki ng tubo. Isipin mo yun, mas malaki pa yung kailangan nilang ibalik kesa sa hinirang nila, ang daya, no? Pero sa gitna ng lahat ng yan, may isang taong nakarinig. At dito na natin makikinala ang bida natin. Isang matapang na lider na ang pangalan ay Nehemia at nalaman niya lahat ng kalukuhang nangyayari. At ano kaya ang naramdaman niya? Hindi siya nagkunwaring walang narinig. Sabi niya mismo, galit na galit ako nang marinig ko ang kanilang daing at mga salitang ito. O di ba? Katulad mo rin siguro pag may nakikita kang mali, naggalit din siya kasi hindi yun tama. So, anong ginawa niya? May game plan siya. 4 na simpleng hakbang. Una, nakinig siyang mabuti sa lahat ng kwento. Pangalawa, naramdaman niya yung galit sa kawalan ng hustisya. Pangatlo, nagdesisyon siya, okay, kailangan kong kumilos. At pang-4, tinawag niya ang lahat para sa isang malaking meeting. Simple pakinggan, pero tingnan natin kung gaano ito naging epektibo. Dito na tayo sa kasunod na bahagi, ang paninindigan para sa katarungan. Dito haharapin na mismo ni Nehemias yung mga taong gumagawa ng mali. Sa harap ng napakaraming tao, hindi siya natakot. Matapang niyang kinausap yung mayayamang leader at pinaalalahanan sila tungkol sa mga utos ng Diyos. Ginamit niya yung rules na dapat sunusunod ng lahat. At ito yung isa sa pinakamahalagang rules na yon. Kung magpapahiram ka ng pera sa sinuman sa aking mga tao na mahirap, hindi ka dapat maningil ng sobrang laking interes. Sa simpleng salita, huwag mong pagsamantalahan yung mga taong nangangailangan. Linaw, di ba? Para mas tumatak sa isip nila, kinuwentuhan pa sila ni Nehemiah. Ginamit niya yung kwento ng isang propeta na si Oded na minsan pinigilan ng isang buong army na gawing alipin ang sarili nilang kababayan para ipaalala sa kanila na, hoy, mali ang ginagawa niyo sa kapwa niyo ha? At dito mo talaga makikita yung pagkakaiba. Si Nehemiah nagbibigay ng sarili niyang pera para makatulong. Yung mga leader, sila pa yung kumukuha ng pera sa mahihirap. Si Nehemiah nagbabayad para mapalaya yung iba. Sila pinupuwersa pa yung mga tao na maging alipin. Si Nehemiah namumuno ng may kabaitan. Sila puro kasakiman. Ang layo, di ba? At dahil sa tapang at kabutihan ni Nehemiah, ano sa tingin mo ang nangyari? Well, nagbunga ang ginawa niya. Dito na tayo sa part na isang pangako ng pagbabago. Biglang nagbago ang isip at puso ng mga leader. Ito mismo yung binitawan nilang salita sa harap ng lahat. Ibabalik namin sa kanila ang lahat at wala na kaming hihingin pa mula sa kanila. Gagawin namin lahat ng sinabi mo. Wow! Nagtagumpay si Nehemiah. Pumayag silang itama ang lahat ng pagkakamali nila. At para sigurado, nanumpa pa sila sa harap ng mga pari na tutuparin talaga nila yung pangako nila. Alam mo ba kung anong reaksyon ng mga tao? Sumigaw silang lahat ng Amen! At nagpuri sa Panginoon. Naging masaya ang lahat. Ang ganda ng ending, no? So, tapos na ba ang kwento? Hindi pa.
Kasi may aral to para sa ating lahat ngayon. Ito na yung pinaka-importante. Ang aral ng Golden Rule. Familiar ka ba sa The Golden Rule? Simple lang to. Sabi dito, kung ano ang gusto mong gawin sa'yo ng ibang tao, yun din ang gawin mo sa kanila. In other words, itrato mo yung iba kung paano mo gustong tratuhin ka. Kung gusto mong maging mabait sila sa'yo, maging mabait ka rin sa kanila. Simple lang, pero napakalakas ng aral na ito, diba? Kaya paano ka magiging bayani tulad ni Nehemia sa panahon niya yun? Simple lang. Mag-share ka ng kung anong meron ka. Manindigan ka para sa kaklase mong inaasar. Maglaro ka ng patas. Piliin mong maging mabait palagi. At gawin mo yung tama kahit mahirap o kahit walang nakakatingin. Kaya iiwan ko sa'yo ang tanong na ito. Ano ang isang patas at mabuting bagay na kaya mong gawin ngayon mismo? Isipin mo ha, dahil yung maliliit na gawa ng kabutihan at pagiging patas, yan ang pwedeng magsimula ng isang malaking pagbabago. Tulad lang ng ginawa ng bayani nating si Nehemia.